Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid ni Sir Roland na muling binibigyang pagkakataon ng ating rabay na muli ay makapangaral po ng kanyang salita. At kung tayo man po ay mabibiyayaan, tayo po sana ay magkaroon ng kababang loob. Dahil ang aral pong ito ng rabay ay muli para sa ating ikatututo. At kung tayo man po ay maapakan, kumbaga, sa mga salitang ating maririnig, tayo po sana ay huwag magtampo. Dahil alam po ninyo, ito'y gawain po ng rabay na tayo po ay matuto sa bawat aral. Kaya kung kayo po nakahanda na lagi po nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas maigi kaysa sa mahabang memorya. At muli, ang aral pong ito ay para sa mga magulang at sa mga anak na may mga pagkakataon tayo po ay tinatanong ng rabay, tinatanong ng ating ama sa ating mga ginagawa. Dahil ang pamagat po ng ating aral anak ko, bakit po ako pinabayaan? Alam po ninyo, kumbaga sa English, my child, why you had forsaken me? Now, hindi ko po alam kung ano po yung gustong iparating ng ama. Pero sa aking pangunawa, gusto niyang maunawaan natin yung kanyang nararamdaman bilang ama. Kung paano niya inaruga, inalagaan ang kanyang bayan. And at the end of the day, makikita po natin at mababasa kung ano ang isinukli ng kanyang bayang hinirang. At may mga pagkakataon din po tayo na tayo din po ay magkakaroon ng ganitong mga usapin na bilang mga mabubuting magulang, maaaring ginawa din po natin ang lahat ng ating mga gawa sa ating mga anak. Yung bang mga bagay na may pagkakataon na yung mga bagay na hindi natin naramdaman o natikman ng ating mga panahon, pinagsabihan natin sa ating mga sarili na sana yung ating mga magiging anak mas magiging maayos ang kanilang buhay. Kaya tayo po ay nagsumikap. Ginawa po natin ang ating mga gawa. Nagtrabaho po tayo sa mga araw na pwede nating ipagtrabaho para po sa kapakanan ng ating mga anak. But then sometimes at the end of the day, may mga pagkakataon na may mga anak po tayo na hindi kinikilala or hindi man lang ina-appreciate yung mga ating nagawa. At kung minsan nagkakaroon tayo ng tinatawag na mga hinanakit sa ating mga anak. But then bilang isang magulang, andun pa rin yung ating pagpupunyagi na sana maitama ng ating mga anak ang kanilang mga mali bago po maging huli ang lahat. At ganito po yung tema ng aral maaari ng aking ama. Kaya talasasin po natin mga kapatid ko ang aral. At tayo sana matuto sa aral na ibinibigay ng rabay. Na kung ito man po ay magiging dahilan para tayo po ay magpalit ng ating mga salubin. At maalala natin na ang nararamdaman ng ama ay parang naramdaman din natin o nararamdaman din natin sa mga panahong ang ating mga anak ay hindi rin natin maituro. Yung mga pagkakataon na parang medyo nagkaroon na ng sungay ang ating mga anak, maaaring ganun din ang naramdaman ng ating ama ng kanya pong inalagaan, inaruga at iniahon sa pagkaalipin ng kanyang sinasabing hirang na bayan. Talasasin po natin ng kwento, po? Simulan po natin dito sa aklat ng Malakias. Malakias chapter 1 verse 6. Ito po yung kwento. Malakias chapter 1 verse 6. Ito, talasasin po natin ang kwento. Sabi niya sa Malakias chapter 1 verse 6, iginagalang ng anak ang kanyang ama, at ng alila ang kanyang amo. Kung ako nga'y ama, saan nandoon ang aking dangal?
Alam po ninyo, dito pa lang sa unang sabak ng ating Ama, talagang mararamdaman natin yung kanyang tinatawag na paghingi ng tinatawag na paggalang sa kanyang mga lingkod. Sabi niya, iginagalang ng anak ang kanyang mga ama at iginagalang ng alila ang kanyang amo. Pero sabi ng ama, kung ako nga ay ama, saan nandoon ang aking dangal? Kung ako nga ay Elohim, saan nandoon ang takot sa akin? Sabi ni Amang Yahweh, nahukbo sa inyo, o mga saserdote na nagsisihamak ng aking pangalan, at inyong sinasabi, sa ano namin hinamak ang iyong pangalan. Now, alam po ninyo, isa pong malaking pagkakamali na tayo po ay huwag magbigay ng galang o pagkatakot sa ating Ama at Elohim. Pero mas insulto po siguro kung tayo mismo ay magtatanong sa ating sarili, ano aking ginawang masama sa aking Ama at Elohim? Samantalang ibinabandila ng ating Ama at Elohim ang ating pagkakamali. Pero parang nagpapatay mali siya tayo na parang tayo po ay matuwid. At parang hindi tayo nakagawa ng pagsalangsang. Dito po mauunawaan natin ang kwento sa sinasabing paglingap ng Ama sa kanyang bayan o kanyang tinawag na panganay na anak. Maliban po sa kanyang bugtong na anak, siyempre. Dahil alam po natin ng kwento, ang bayang Israel ay tinawag niyang panganay. Kaya dito natin mauunawaan yung paghihinagpis ng ating Ama. Bagamat siya po ay Ama at Elohim, pero tinatanong niya ngayon sa kanyang bayan, kung ako ay Ama, nasaan ang aking dangal? At kung ako ay Elohim, nasaan ang inyong takot? Ibig sabihin ipinapaunawa sa atin ng ating Ama na ang kanyang hinirang na panganay ay walang paggalang sa kanya sa pagsunod ng kanyang kautusan at hindi nangatakot sa lahat ng kanyang mga pagpapalang ipinakita na sa kanila nung sila po ay pinaglingap ng Ama at iniahon sa pagkaalipin. Maaaring hindi po ba ganon din tayo nang tayo din po ay lingapin ng Ama at iahon tayo sa pagkaalipin? Ilagay po natin ang ating sarili sa lugar ng bayang Israel nang sila po ay kinalinga, inaruga na parang panganay na anak ng ating Ama at Elohim. Kaya talasisin po natin ang kwento, ano po? Now, dito sa aklat ni Isaias, muli ipapaunawa ng Ama ang kanyang tinatawag na paghihinanakit sa bayang Israel. Aklat ni Isaias chapter 1, verse 2 and 3. Ito. Isaias chapter 1, verse 2 and verse 3. Sabi niya dito, dinggin mo, o langit, at pakinggan mo, o lupa. Tinatawag niya ang langit at ang lupa bilang saksi sa sasalitain ng Ama tungkol sa kanyang hinirang na anak. At uulitin ko ulit, ilagay natin ang ating sarili sa kanyang bayang Israel na kanyang kinalingang anak. Dahil tayo pong lahat ay biniyayaan ng pagkakataon ng Ama na matawag na mga anak. Kaya sabi niya rito, dinggin mo o langit at pakinggan mo o lupa, sapagkat sinalita ni Amang Yahweh, ako'y nag-alaga at nagpalaki ng mga bata. Ayan. Siya daw po'y nag-alaga at nagpalaki ng mga bata. Now, talasasin natin kung kayo po ang nasa kalagayan ng ating Ama, inarugan ninyo, pinalaki ang inyong mga anak, and then at the end of the day, anong gagawin ng ating mga anak? Sila'y nang himagsik laban sa akin. So, imaginin po ninyo na katulad po ng speech ng aming anak, kung sakasakali mag-i-speech siya, and then, pasasalamatan niya lahat, maliban po sa kanyang magulang. Ano kayang mararamdaman po natin?
Lahat naalala, pero maliban po sa nagpalaki at nag-aruga sa kanya ay hindi na naaalala. Ganito po ang bayang Israel nung panahon nila. Kaya sabi ng ama, ako'y nag-alaga at nagpalaki ng bata. Pero after that, sabi niya, sila'y naghimagsik laban sa akin. Nakikilala ng baka ang kanyang amo at ng asno ang pasabsaban ng kanyang amo. Ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala. Imaginin po ninyo na ang mga bayan ng ama ay inahalin tulad sa baka at asno. Pero sinabi niya, mas mabuti pa ngayong baka eh. At yung asno, nakakakilala sa kanilang amo. Kung yung mga hayop nga, sabi ng ama, nakikilala nila kung sino yung nagpapakain sa kanila. Pero ang aking bayan ay hindi gumugunita. Now mga kapatid ko, siguro naman po lahat po tayo, kahit papaano, ay pinagpala ng ama. Sa paggising na lang po niya sa atin sa umaga, it is already a blessing. Alam po ninyo, kung kayo po'y nagbabasa ng dyaryo, alam po ninyong istatistika. 1,000 po ang namamatay bawat segundo. Ano po? I'm sorry, bawat oras ka ko sana. Dahil bawat segundo yung namamatay na 2 o 3. Ano po? Bawat oras ay 1,000 ang namamatay. Kumbaga. Now, bago po matapos ang aral ng rabay, sigurado, marami pong mamamatay. Pero lahat po tayo na nakikinig, kahit po paano, alam po natin na tayo'y ginising ng ama ng lahat ng ating kalakasan at kalusugan. Wala pong tumawag sa inyo ng emergency. At ako'y nagpapasalamat sa ama dahil wala din naman akong natanggap na emergency na tawag. Pero ang bayang Israel, sabi ni Amang Yahweh, hindi gumugunita. Kaya sabi ng ating ama, anak ko, bakit mo ako pinabayaan? Anak ko, bakit mo ako nakalimutan? Now, tatalasasin po natin ang paghihinanakit ng ama at ikwekwento po niya sa atin kung anong klaseng ama po siya sa pagpapalaki po niya sa kanyang mga anak na bayang Israel. Dito sa aklat ng Deuteronomio, chapter 8. Aklat ng Deuteronomio, chapter 8, ay ito pong dagdag. Chapter 8, verse Jeremiah kako sana. Magkahalin tulad kasi sila. Jeremiah chapter 8. Hindi po siya Deuteronomio mga kapatid. Pasensya po. Jeremiah chapter 8 verse 5, 6, and 7. Ito po ang salita. Bakit nga ang bayang ito na Jerusalem ay tumatalikod ng walang hanggang pagtalikod? Now, nagtatanong ngayon ang ating ama, bakit daw ang aking anak patuloy na tumatalikod? Bakit? Sila'y nagsisihawak na mahigpit ng karayaan. Sila'y nagsisitangging bumalik. Bakit ka gusto nila ng karayaan? Meaning, bakit ka gusto ng aking bayan ang paggawa ng kasalanan? At ayaw nilang magsipanumbalik? Now, ano ba ang nagagawa ng karayaan at kasalanan? Bakit dito nagugumo ng aking bayan? Parang ganun ang tanong ng ating ama. Now, fast forward sa atin. Baka po may nakakarinig sa inyo ng tinig ng ama at kayo po'y gumagawa ng pagsalangsang. Sasabihin nyo, anak ko, bakit ka gumagawa ng pagsalangsang? Bakit mo kinakalimutan ang aking aral? Bakit mo pinagtatampuhan ang aking mga salita? Bakit ka ayaw bumalik sa paglilingkod? Baka po may nakarinig sa atin ng ganong mga salita nitong nakarang mga araw. O hindi ba tayo binabagabag ng ating mga konsensya? Na tayo ay nagkukulang sa ating mga paglilingkod? Kaya ang tanong din ng ating ama, bakit ang aking bayan ay ayaw bumalik?
Aking pinakinggan at narinig ko. Ngunit hindi sila nagsalita ng matuwid. Pati pananalita daw, walang kabutihan. Tabi-tabi po, baka ganun din po sa atin. Na matapos po tayong piliin ng Ama para paunawaan ng kanyang salita, na bautismuhan sa kanyang tunay na pangalan, sa bugtong na pangalan ng kanyang anak na namatay sa tulos, at sa gabay ng banal na Espiritu, baka tayo rin po ay mga nagsasalita ng hindi matuwid. Meaning walang lumalabas sa ating mga bibig, kundi mga walang kabuluhan. Abay mga kapatid ko, hindi po sana dapat kung tayo po ay tunay na tapat na tinawag na anak ng Ama. Pero sabi niya, ang bayang Israel hindi ko marinig na magsalita ng matuwid. Sabi niya, walang nagsisisi ng kanyang kasamaan na nagsasabi anong aking ginawa. Hindi na ba daw siya binabag-abag ng kanyang konsensya? Alam po ninyong maalala ko yung aral ng ating binata nung nakaraang mga buwan. Taon na yata nakalipas, sabi niya, ang paggawa ng masama ay nagpapatigas sa puso. Tama po yun. Sin make your heart callous. Ang ibig pong sabihin hindi na natin mapagwasto kung tama pa ba ang ating ginagawa. Tayo ay tumatalikod, hindi nangingilin sa araw ng pagsamba, pero parang ginajustify natin ang ating gawa. At sinasabi natin sa ating sarili, mauunawaan ako ni Amang Yahweh. Parang yung kwento ng asawa ko kanina. Pag sila daw po ay kumakain ng tanghalian at nagkataon na hindi pwedeng kainin ng aking asawa ang kanilang mga naihanda sa school, ang sabi daw ng kanyang kasama sa trabaho, kumain ka na, Mrs. Dante. Yahweh will understand you. Yun pong sinasabi. Kaya okay lang na kumain ka ng baboy. Kasi maintindihan ka ni Amang Yahweh. Parang ganun po yung kwento. Baka ganun na rin po yung ating pangunawa, na kapag tayo po ay nakakasalangsang, tayo po ay magsasabi, mauunawaan ako ng ating Ama. O kaya, sasagutin natin siya, anong aking ginawa? Dahil hindi mo na mapagtanto kung anong tama sa iyong ginagawa. Bakit? Nakakalimutan mo yung aral. Bakit? Dahil wala kang panahon sa pangunawa na ibinibigay ng Ama. Kaya sabi niya, bawat isa'y lumilihis sa kanyang lakad gaya ng kabayo na dumadaluhong sa pagbabaka. Para ka daw kabayo. Paano ninyo? Verse 7. Oo, nalalaman ng sigwena sa himpapawid ang kanyang mga takdang kapanahunan. Anong huli? Kanina, baka at asno ang inahalin tulad ng Ama. Ngayon naman ay sigwena. Alam daw ng sigwena ang takdang kapanahunan ng kanyang panganganak, pagbubuntis at pagdadalang tao at pangangailangan. Alam daw ng sigwena yun. At ang bato-bato at ang langay-langayan at ang tagak ay nangagmamalas ng panahon ng pagdating ng mga yaon. Pati daw tagak, langay-langayan, at bato-bato. Now, ito yung 4 na klase ng ibon. Pero mas sila daw pa ay nakakaunawa kaysa sa atin tao. Alam nila kung kailan yung itinakdang panahon ng Ama para sa kanila. Pero ang aking bayan, sabi niya, ngunit hindi nalalaman ng aking bayan ang alituntunin ni Amang Yahweh. Now, yun po yung nakakatakot. Na tayo po ay ikumpara ng Ama sa mga hayop at mga ibon, and worse, mas mabuti pa daw po sila dahil nakakaunawa sila sa batas ng kalikasan na ginawa ng Ama. Batas po ng kalikasan yung pinag-uusapan dito, alam ng mga baka at asno, yung kanilang mga amo, bakit? Dahil nakikilala nila kung sino nagpapakain. Alam din naman ng mga ibon kung kailan sila dadapo at kung kailan sila mamumuntis o kailan sila manganganak. Pero tayo daw na tao, hindi natin alam ang alituntunin ng Ama. Now,
Anong alituntunin ang sinasabi ng kasulatan? Now, talasasin po natin, ano po? Talasasin natin ang alituntunin na pinag-uusapan dito na kinalimutan ng bayang Israel. Now, I pray na tayo po'y maging handa. Kung tayo man po ay masermonan ng Ama. Ano po? Now, simulan po natin dito ang kwento dito sa Ezekiel chapter 20. Ezekiel chapter 20, verse 5. Eto. Ezekiel 20, verse 5. Eto. At sabihin mo sa kanila, Ezekiel, ngayon ako nagsasalita, sabihin mo sa kanila, Roland, ang kwento ng buhay ng Israel para maunawaan nila na sila ang aking kinakausap sa panahon ito. Dinggin po natin ang kwento ng Ama. Ganito ang sabi ni Amang Yahweh ng Elohim, ng araw na aking piliin ang bayang Israel, ng araw na piliin tayo ng Ama bilang kanyang lingkod, ng araw na tayo'y piliin para makaunawa at mabautismuhan sa kanyang dakilang pangalan. Yun po yung araw na sinasabi ng Ama. Ang sabi niya, at itaas ko ang aking kamay sa lahi ng sangbahayan ni Jacob, at itaas ko ang aking kamay sa iyong sangbahayan, kapatid na nakikinig. At ipakilala ko sa kanila sa lupain ng Ehipto, meaning at ako ay nagpakilala sa iyo, sa iyong sangbahayan, sa iyong bayan, na iginawad kong aking kamay sa kanila na sinabi, ako si Yahweh ninyong Ama. That was the day, kapatid ko, nang tayo ay mabautismuhan, mapili ng Ama sa ating sangbahayan para maging lingkod. That day, sabi niya, ng araw na yaon ay iginawad ko ang aking kamay sa kanila upang ilabas ko sila sa lupain ng Ehipto. Ito rin po yung araw na tayo po ay iniahon ng Ama sa ating pagkaalipin sa mga maling pangunawa natin sa kautusan ng Ama sa paggawa ng ating mga kasalanan at mga bagay na ginawa nating walang kabuluhan. At tayo ay natuwa ng panahong tayo ay tinanggap ng Ama bilang anak at lingkod. That was the day. Ganon din sa bayang Israel. Pero after that, anong ginawa? Parang tayo din ang kinakausap. Tignan po natin. Sabi niya, nadalhin sa lupain na aking itinaan sa kanila na binubukalan ng gatas at pulot na siyang pinakamainam kaysa lahat ng lupain. Hindi ba ganon din po tayo? Tayo din po ay biniyayaan ng Ama ng trabaho, ng maayos na pamilya, maayos na hanap buhay. Ang Ama po ang nagpala sa atin. Pero pagkatapos nito, anong sinabi? Verse 8. At verse 7, kakusana. At sinabi ko sa kanila, itakwil ng bawat isa sa inyo ang mga bagay na kasuklam-suklam sa kanyang mga mata. Huwag kayong mga hawa sa mga imahe at larawan ng Ehipto. Ako si Yahweh ninyong Ama at Elohim. Sinabi ko sa kanila, sabi ng Mang Yahweh, na huwag silang gagawa ng kanilang mga Elohim. Hindi ba ganon din po tayo? Na ano man yung ating pinahalagahan sa buhay, ay itakwil daw natin. Bakit? Nang ating tanggapin si Amang Yahweh na ating Ama at Elohim, mayroon na tayong tinanggap na kautusan. Na ang kautusan ay mamahalin natin si Amang Yahweh ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. Walang mauuna kay Amang Yahweh. Now, ginawa po ba natin ang kautusang ating narinig at nabasa? Nangunguna po ba palagi talaga sa ating puso si Amang Yahweh sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay? Itaas po natin ang ating mga kamay dahil tayo po ay guilty, beyond reasonable doubt, na may mga pagkakataong hindi nauuna si Amang Yahweh. May mga pagkakataon pa nga na siya yung nasa huli.
Wala tayong pinag-iba sa bayang Israel. Dahil dito sa verse 8, anong sabi niya? Ngunit sila'y naghimagsik laban sa akin. Taas natin ang ating kamay. Alam po ninyo, ang ating propeta Moises ay nagsalita sa mga Israelita. Ganon din ang kanilang ninunong si Joshua. Sabi niya, hindi niyo mapaglilingkuran si Amang Yahweh dahil siya ay banal. Anong ibig sabihin ni Joshua? Kung tayo po ay hindi makakatugon na ating lilingapin, paglilingkuran si Amang Yahweh ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa, at mamahalin lang natin siya at paglilingkuran ng pahapyaw o kalahati ng ating panahon. Abay kapatid ko, mas mabuti pang hindi na tayo nagsamba. Mas mabuting hindi na tayo nagpagal dahil nasa dulo lang pala ng ating listahan o nasa gitna ng listahan o nasa pangalawa ng listahan ng ating Ama bilang paglilingkod sa ating gawaing paglilingkod. Mga kapatid ko, ito yung sinasabi natin ng mga nakaraan na tayo ay hindi pwedeng magsamba ng tinatawag na malahininga at maglingkod at gumawa ng kautusan na kung minsan tayo po'y napakainit na gawin ang kautusan ng Ama at may mga pagkakataon taman na ating isinasakripisyo ng ating mga pananampalataya. Mga kapatid ko, dalawa lamang po ang ating pupuntahan. Tayo po ay pupunta sa kaharian ng Ama o tayo po ay pupunta sa impyerno. Wala pong nasa gitna. At nire-require po niya tayo kung hindi ka mainit, sabi niya hindi ka malamig. At ikaw ay nasa gitna. Idudura kita. Alam po natin yung kwento ano po. Tayo kung minsan ay napakainit, tuwang-tuwa tayo. Kung minsan naman makakarinig lang tayo ng kwento, agad tayong nagtatampo. Abay mga kapatid ko, para rin nagtatampo sa bigas. Kung tayo magtatampo kay Amang Yahweh. Kaya sabi niya dito sa bayang Israel, ngunit sila naghimagsik laban sa akin at hindi nakinig sa akin. Anong ibig sabihin? After na sila'y paalalahanan ng Ama ng kanyang mga salita at ibinigay ang kanyang mga kautusan, yun po'y nakakatakot. After na malaman ng bayang Israel kung ano ang gusto ni Amang Yahweh sa kanila, doon naman sila naghimagsik at hindi gumanap sa kanilang tinatawag na paglilingkod. Hindi ba ganon din tayo sa ating mga sarili? Na even after maunawaan natin ang salita ng Ama, doon naman tayo nagkaroon ng tinatawag na excuse sa ating paglilingkod. Gumagawa tayo ng sarili nating excuse. Alam po ninyo, nakakatuwa. And I pray na ito'y hindi nangyayari sa ating mga kapilya. Alam po ninyo, may mga pagkakataon na dito sa Louisiana, sometimes, pag natapos na po yung tinatawag na sermon ng mga alas 2, alas 3 ng hapon, at meron pong aral ng hapon, dahil ako po'y nangangaral ng hapon, karamihan. Ako'y nagbibigay lamang ng pagkakam kapag may bisitang mangangaral. Pero karamihan ako nangangaral sa hapon ng bandang alas 4. Pero alam po ba ninyo kung gaano karaming natitira? Mabibilang lang po sa daliri. Now, hindi ko malaman sa aking isip kung bakit nagmamadali yung iba naming kapatiran na umuwi or pumunta sa iba't ibang mga lugar. What reason? Bakit sila umaayaw sa pagpapala ng Ama na dagdag na akal? I pray na hindi rin ganito ang nangyayari sa ating mga kapatiran sa lahat ng ating mga simbilya. Dahil pag uwi po namin ay makikita ko at mauunawaan ko kung ganito ba ang ginagawa din natin ng ating mga kapatiran. Alam po ninyo, hindi natin tinatanggihan yung nangangaral. Hindi natin binibigyang galang yung nangangaral, kundi isinasakripisyo natin yung nagpapadala ng aral sa mga nangangaral. Kung wala tayong galang doon sa nangangaral, hindi po siya ang ating ipinagwawalang bahala. Ipinagwawalang bahala po natin ang ating Ama at ang ating Rabbi Yeshua na nagbibigay po ng aral para sa kanila, para ipaunawa sa atin.
Alam po ninyo, walang bayad ang aral na binibigyan ng rabbi. Walang bayad. At hindi naman binabayaran yung ating mga pinangangaral, yung pinangangaral ng Ama. Pero for what reason? Ano po? Walang nagtatagalin. I pray na hindi yung makita ko sa ating mga asimble pag-uwi po namin. I pray. Ano po? Kaya sabi niya, itinakwil ng bawat isa sa kanila, hindi itinakwil ng bawat isa sa kanilang mga kasuklam-suklam na kanilang mga mata, at nilimot man nilang kanilang mga imahe sa Ehipto. Nang magkagayoy sinabi kong aking ibubuhos sa kanila ang aking kapusukan, upang ganapin ko ang aking galit laban sa kanila sa gitna ng lupain ng Ehipto. Anong sabi ng Ama? Dahil sa ginawa ninyo, sabi ng Mangyawi, ako'y magpapadala ng aking kapusukan. It is true. Nagpadala po siya ng sinasabing parusa sa mga nangyari na ginawa ng bayang Israel. Pero hindi po niya nilipol lahat ang bayang Israel. Bakit? Dahil andudun yung kanyang awa. Dahil dito sa verse 9, ngunit ako'y gumawa alang-alang sa aking pangalan upang huwag malapastangan sa paningin ng mga bansa na kinaroroonan nila, na sa mga paningin nila ay napakilala ako sa kanila sa paglalabas ko sa kanila sa lupain ng Ehipto. Sa gayoy pinalabas ko sila mula sa lupain ng Ehipto at dinala ko sila sa ilang. Pero hindi ko sila tinapos, sabi ni Mangyawi. Hindi ko sila nilipol lahat. Bakit? Alang-alang sa aking pangalan. Now, hindi po ba ganito rin ang ginagawa sa atin ng Ama? Yung sinasabing pagpapahinuhod? Ba mga kapatid ko, lahat po tayo, taas natin ang ating kamay. Kasama tayo sa binibiyaya ng Ama ng kanyang tinatawag na pagpapahinuhod. Bakit? Dahil nung tayo po nagsalangsan, hindi rin na tayo nilipol. Nagbibigay po siya ng tinatawag na pagkakataon na i-redeem ang ating sarili. Ganon din sa bayang Israel. Kaya dito sa verse 11, sabi niya, ibinigay ko sa kanilang aking mga palutuntunan at itinuro ko sa kanilang aking mga kahatulan na kung isasagawa ng tao ay mabubuhay sa mga yaon. Bagamat ganun ang ginawa ng bayang Israel, sabi ni Mangyawi, nagpatuloy ako sa aking gawain bilang kanilang Ama at Elohim. Ibinigay ko sa kanilang aking mga palatuntunan. Tinuruan ko sila kung paano mabuhay at humatol ng tama. Bukod dito, verse 12, ibinigay ko rin naman sa kanilang aking mga araw ng pamamahinga, Sabbath, upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako si Yahweh na nagpapaging banal sa kanila. Ano daw po yung tanda na ibinigay sa atin ng Ama? Para tayo ay matawag niyang kanyang lingkod, para tayo maging banal, ang kanyang mga araw ng pamamahinga, ang kanyang Sabbath, ang kanyang mga pistang pangilin, yun po yung kanyang mga araw ng pamamahinga. Now, ito ba'y ginagawa natin? Sasabihin ko nga, sometimes oo, sometimes hindi. Abay, kapatid ko, siguro panahon na para tayo po ay magsabing, maging kahit, alam po ninyo, kung hindi nyo pa po nasubukan, kaya lang kung hindi po nyo kayang gawin, huwag kayong mangangako. Pero subukan yung mangako at makikita ninyo ang pagkakaiba ng buhay. Na kayo ay mangako na pipilitin ninyo na sa lahat ng araw ng Sabat at araw ng mga pista, kayo ay manginginig. Subukan ninyo kung anong pagpapalang ibibigyan. Nung sabi ni Mangyawi sa Malakias, subukan ninyo ako ngayon. Nang hindi ko igawad sa langit, ang pagpapalang hindi ninyo mabibilang. Subukan kaya natin. Naganapin ito sa ating sarili para tayo ay matawag na banal. Subukan natin sa isang taon. And then kapag nasubukan natin, uulit-ulitin lang natin. Ganun po yung paggawa. Nagsisimula po sa maliit na bahagi. Katulad po sa paggawa ng kabutihan, subukan natin sa isang araw.
Kung hindi natin kaya subukan natin sa kalahating araw. Unti-unti. O kaya subukan nyo sa isang oras. Hindi sunod-sunod yun. Magsimula po tayo sa maliit na steps. Ipangako natin sa ating sarili. Ano po? Verse 13. Natupad ba ng bayang Israel? Parang tayo ito Ngunit, verse 13, ang sangbahayan ni Israel ay naghimagsik laban sa akin. Ouch. Now, pangalawang paghihimagsik na ito sila'y hindi nagsilakad ng ayon sa aking mga palatuntunan at kanilang itinakwil ang aking mga kahatulan na kung gawin ng tao ay mabubuhay sa mga yaon at ang aking mga sabat ay kanilang nilapastangang mainam. Nang magkagayoy sinabi ko na aking ibubuhos ang aking kapusukan sa kanila sa ilang upang lipulin sila. I promise, sabi ni Mang Yahweh, na sila'y lilipulin ko. Bakit? Dahil sa kanilang pagsalangsang. Mga kapatid ko, baka ganon din po tayo. Na matapos nating maunawaan ang kanyang mga sabat, araw ng pamamahinga, araw ng pangingilin, and at the end of the day, pag dumating na yung araw ng sabat, pag dumating na yung araw ng kanyang kapistahan, ang dami nating mga alibay. Pati trabaho, iniaalibay natin, nakalimutan natin na si Amang Yahweh nagbigay ng ating trabaho. What if? Wag naman po sana. Kunin ni Amang Yahweh ang trabaho mo at wala ka ng trabaho. What if iparamdam ni Amang Yahweh sa'yo na mawalan ka ng trabaho for a month or for a year? Now siguro matututo na tayo, po? Baka sabi niyo, wag naman sana. Pero baka yun ang kailangan po natin para tayo matuto. Ano po? Knock on wood, sabi nga nila, wag naman po sana. Father, forbid na ito'y gawin ng Ama sa atin. Father, forbid. Ngunit, hindi ko ginawa alang-alang sa aking pangalan. Ito po yung makikita po natin yung pagpapahinuhod ng Ama. Bagamat sinabi kong lilipulin ko sila, sabi niya Mang Yahweh, pero hindi ko agad ginawa. Hindi ko ginawa agad alang-alang sa aking pangalan upang wag malapastangan ng mga bansa na sa paningin niyaon ay aking inilabas sila. Hindi niya ginawa that moment quick. Dahil baka magsabi daw yung mga bansa na nakakilala sa kanila, sabihin nila, hindi sila nadala ni Yahweh sa lugar na ipinangako dahil pinatay niya silang lahat in one day. Hindi po ginawa ng Ama ito, kundi siya'y gumawa ng paraan para hindi masalaula at malapastangan ang kanyang dakilang pangalan. Pagpapainuhod po yun, ganon din po sa atin. Kapag tayo po'y sumasalangsang at nagbibigay tayo ng reason sa ating mga pagsalangsang, idinadahilan natin ang ating mga trabaho kaya hindi tayo nakaka-attend ng kanyang mga sabat at mga pistang pangilin. Hindi po tayo pinatay agad ni Amang Yahweh. Naririnig pa natin siya ngayon. Now, what if? Parang yung aral ko nung nakaraan, I should have killed you, but I did not. Next time may be different. Baka wala na pong next time. Wag naman po sana, Wag naman po sana. Verse 15, bukod dito'y iginawad ko na naman ang aking kamay sa kanila sa ilang upang wag ko silang dalhin sa lupay na aking ibinigay sa kanila na binubukalan ng gatas at pulot na siyang pinakamainam kaysa lahat ng lupain. Sapagkat kanilang itinakwil ang aking mga kahatulan at hindi nagsilakad ng gayon sa aking mga palatuntunan at nilapastangan ng aking mga sabat, sapagkat ang kanilang mga puso ay nagsisunod sa kanilang mga imahe at mga Diyos. Pero bagamat ganitong ginawa ko sa kanila, sabi na hindi ko sila pinatay agad-agad. Sinabi ko naman sa aking sarili na hindi sila makakarating sa lupang pangako. Now, makikita po natin, kung hindi po magbabago ang buhay po natin at the end of the day, igagawad po ng Ama
ang kanyang sinalita na hindi niya ibibigay sa atin ang buhay na walang hanggan kung patuloy po tayong sasalangsang sa kanyang kautusan. Gayunman, ito na naman, verse 17, ang aking mga mata ay nagpatawad sa kanila at hindi ko sila nilipol o ginawan ko man sila ng lubos na kawakasan sa ilang. Another pagpapahinuhod for the third time. Hindi ko sila nilipol, sabi naman Yahweh. At sinabi ko sa kanilang mga anak sa ilang, huwag kayong magsilakad ng ayon sa mga panutuntunan ng inyong mga magulang. Now, ito naman ang sinabi niya sa kanyang mga anak, na anak ng kanyang mga anak. Meaning yung mga anak ng kanyang bayan. Maalala po natin ang kwento, ano po? Yung 19 pababa ang sinasabi dito ng ama. Na sinabing, huwag niyong tularan ng inyong mga magulang. Now, hindi po ba ganun din tayo, one way or the other? Yung ating mga magulang na hindi nanampalatayang katulad natin. Sinabi sa atin, kung ang mga magulang ninyo ay sumasamba sa mga rebulto, huwag niyong gayahin yung mga magulang ninyo. Di po ba ganun din ang sinabi? Kung yung mga magulang niyo sumasamba sa araw ng Sabado ay araw ng Linggo, huwag niyong gayahin. Kung ang mga magulang ninyo ay hindi nagdiriwang ng piyesta, huwag niyong gayahin. Kung ang mga magulang ninyo ay nagdiriwang ng Pasko at mahal na araw at pista ng mga patay, huwag niyong gayahin. Hindi ba ganun din ang sinabi sa atin? Verse 19, ako si Amang Yahweh ninyong Ama, magsilakad kayo ng ayon sa aking mga palutuntunan at ingatan ninyo ang aking mga kahatulan at inyong isagawa. Inyong ipangili ng aking mga sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako si Yahweh ninyong Ama at Elohim. Sinabihan daw yung mga anak. Sinabihan naman tayo ng mga anak ng ating mga magulang. Now, ginawa ba natin yung kwento? Verse 21, ngunit, pang-apat na pagkakataon ito ang mga anak ay nanghimagsik laban din naman sa akin. Sila'y hindi nagsilakad ng ayon sa aking mga palutuntunan o nangag-ingat man ng aking mga kahatulan upang isagawa na kung gawin ng tao ay mabubuhay sa mga yaon, kanilang nilapastangan ng aking mga sabat nang magkagay sinabi ko na aking ibubuhos ang aking kapusukan sa kanila upang ganapin ang aking galit sa kanila sa ilang. Naghimagsik din ang anak. Naghimagsik din daw tayo. Kasama tayo, even after na malaman natin yung aral. Pero sabi niya dito sa verse 22, gayunmay, sabi niya, iniurong ko ang aking kamay. Gumawa ako alang-alang sa aking pangalan upang wag malapastangan sa paningin ng mga bansa na sa paningin ng mga yaon ay inilabas ko sila. Muli, nagpahinuhod na naman ng Ama. Mga kapatid ko, ang tanong, ilang beses magpapahinuhod ang Ama sa ating buhay bago natin mauunawa ng kwento ng ating Ama? Mabuti, tapat, at mapagpatawad na Elohim. Kailan natin mauunawaan, mga kapatid ko, na mapagpahinuhod ang Ama? Dahil ayon sa kwento, paulit-ulit na pinatawad niya at nilingap ang bayang Israel maski paulit-ulit din silang nagkasala. Tayo, mga kapatid, hanggang kailan tayo magpapatuloy sa ating tinatawag na pagtalikod? Kailan tayo titigil, mga kapatid ko? Kaya sabi niya dito sa Isaias, puntaan naman natin dito sa Isaias. Isaias, ito ang kwento naman dito sa Isaias. Isaias chapter 5. Isaiah chapter 5, simulan natin dito sa verse 1. Paawitin ninyo ako sa aking pinakamamahal.
ng awit ng aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan. Ang aking pinakamamahal ay may ubasan sa isang mainam na burol at kanyang binangbangan ng palibot at inalis ang mga bato. Tinamnan ng piling puno ng ubas at nagtayo ng isang muog sa gitna niyaon at tinabasan din naman ng isang pisaan ng ubas at kanyang hinintay na magbunga ng ubas at nagbunga ng ubas gubat. Now, ano daw ang kahalintulad ng bayang Israel muli sa paningin ng Ama? Ang katulad daw po ng bayang Israel ay puno po ng ubas na ito'y kinalinga, binungkal, inayos, nilagyan ng kanal na patubig, tinanggalan ng mga bato para hindi makasagabal sa kanyang paglaki. Inaruga, binayayaan ng pagkalinga, pero nang ito po ay magbunga, nagbunga daw po siya ng ubas gubat. Na anong ibig sabihin po noon? Ang kanya pong bunga ay hindi yung inaasahang bunga ng isang tunay na puno ng ubas. Ang kahalintulad po nito sa atin, tayo po ay natuto sa aral ng Ama. Kinalingan ng Ama sa lahat ng ating pangangailangan. Inarugan ng Ama bawat araw at gabi. Pero at the end of the day, hindi natin sinuklian ang pagpapala ng Ama sa atin, kundi atin siyang tinalikuran at pinabayaan. Ito pong ibig sabihin na ang bunga po natin ay hindi tunay na bunga ng ubas, kundi ubas na gubat. Meaning mapaklang ubas. Kaya dito sa verse 4, ano pa ang magagawa ko sa aking ubasan na hindi ko nagawa? Ano pa daw ang hindi nagawa ng may-ari ng ubasan? Ang ating Ama. Ginawa ko ng aking magagawa, sabi ng Ama, pero bakit nagbunga ng ubas-gubat ang aking ubasan? Ano ng aking hinihintay na magbunga ng mga ubas ay nagbunga ng ubas-gubat. At ngayon aking sasaysayin sa inyo ang gagawin ko sa aking ubasan. Ito daw ang gagawin ng may-ari ng ubasan doon sa ubasan. Aking aalisin ang bakod na siit at sasalintain. Aking ibabagsak ang bakod niyaon at mayayapakan. At aking pababayaang sira. Hindi kakapunin o bubukirin man. Kung magsisitubo ay mga dawag at mga tinik. Aking ding inuutos sa mga alapaap na huwag nilang ulanan. Father, ya forbid. Father, ya forbid, mga kapatid ko, na ito'y gawin sa atin ng Ama. Na tayo ay ihalin tulad sa ubas na kanyang pinabayaan. Hindi na inaruga. Hinayaan niyang tumubo yung mga bato, yung mga damo. Hahayaan niyang tumubo yung mga tinik. At hindi daw niya aarugain at tatanggalan ng bakod. Alam po ninyo ang kahalintulad ng ginawang ito ng Ama sa bayang Israel. Tatanggalin po ng Ama ang kanyang mga anghel na nagbabantay sa atin araw at gabi. Tatanggalin po ng Ama ang head sa palibot natin. Hahayaan po ng Ama na tayo po ay igupo ng mga pagsubok. Hahayaan po tayo ng Ama na tayo makaramdam ng mga bagabag sa buhay. At kung tayo po ay tumawag, hindi po siya sasagot. At kung tayo man po'y nanlulumata sa ating mga mata dahil sa ating mga problema sa buhay, hindi daw po siya iimik. Hahayaan niya ang kanyang ubasang sira. Hahayaan daw niya tayo na tayo po ay magumon sa kahirapan at hirap at pasakit ng buhay. Bakit? Dahil nakalimutan natin ang ating Ama at Elohim na nag-aaruga sa atin araw-araw. Mga kapatid ko, Father, ya forbid. Huwag naman sana. Huwag naman po sana, ano po? Kaya sabi dito sa Jeremias, chapter 7, verse 13. Jeremias. Eto. Jeremias chapter 7, verse 13. Ito naman ang kwento. Jeremias chapter 7, verse 13. At ngayon, sabi niya, sapagkat inyong ginawa ang lahat ng gawang ito dahil kayo ay walang kakundangan sa paggawa ng kasamaan at kayo dahil wala kayong
pakundangan sa pagbubunga ng ubas na gubat, hindi ubas na tunay na ubas. At kayo dahil hindi nyo ginawa ang aking mga kautusan, isinakripisyo ninyo ang mga araw ng pamamahinga. Mas minahal ninyo ang inyong mga trabaho kaysa sa aking mga sabat. Mas pinahalagahan ninyo ang inyong mga mahal sa buhay at mga anik-anik sa buhay kaysa sa aking mga kautusan. At dahil ginawa ninyo ito, sabi ni Amang Yahweh, at nagsalita ako sa inyo na ako'y bumabangong maaga at nagsasalita, ngunit hindi ninyo ako dininig. Aking tinawag kayo, ngunit hindi kayo sumagot. Now, anong ibig sabihin nito? Sino daw gumigising ng maaga at nagsasalita? Ang sabi dito sa kwento si Amang Yahweh. Pero narinig nyo ba na nagsalita at bumangong maaga si Amang Yahweh? Hindi po. Sinong sinasabi dito? Ang mga inuutusan ni Amang Yahweh na kanyang mga lingkod na magsalita, mangaral, at ipangaral sa atin ang kanyang mga salita. Pero tayo po ba'y nakinig? Hindi. Tayo ba'y tinatawag ng Ama? Yes. Pero tayo ba'y sumagot? Hindi. Narinig natin sa kanang tainga pero lumabas sa kaliwa. Wala tayong natututunan sa bawat aral na ibinigay ng Ama. Kaya dahil dito sabi niya, kaya't gagawin ko sa bahay na tinatawag sa aking pangalan na inyong tinitiwalaan. At sa dakong ibinigay ko sa inyo at sa inyong mga magulang, ang gaya ng aking ginawa sa Silo, ay akin kayong itatakwil sa aking paningin, gaya ng pagkakatakwil ko sa lahat ninyong mga kapatid sa buong bunhi ni Ephraim. Dahil ginawa ninyo ito, sabi ni Amang Yahweh, hindi kayo nakinig sa mga aral na pinapangaral ko sa inyo. Sabi niya, tatalikuran ko kayo. Iwawaksi ko kayo sa aking listahan. Tatanggalin ko kayo sa dakong ibinigay ko sa inyo. At sa inyong mga magulang, meaning, tatanggalin yung aking mga pangalan sa aklat ng buhay. Dahil hindi tayo karapat-dapat na magmana ng buhay na walang hanggan. Father, yan forbid, huwag naman po sana. Kaya mga kapatid, kung naririnig natin ang aral na ito ng Ama, makinig po tayo. Wag po tayong maging matigas ang ulo. Ano po? Verse 25, ito pa. Verse 25 ng parehong aklat ng Jeremiah chapter 7. Mula ng araw na ang inyong mga magulang ay nagsilabas sa lupain ng Ehipto hanggang sa araw na ito. Anong ginawa ng Ama? Aking sinugo sa inyo ang lahat kong lingkod na mga propeta na araw-araw ay bumabangon. Akong maaga at sinusugo ko sila. Again, sabi ni Amang Yahweh, hindi ako nagkulang. Gumigising ako ng napakaaga at binabangon ko ang aking mga propeta para ipadala sa inyo. Hindi ba ganun din pong ginagawa sa atin? Na wala kayong excuse. Kahit na anong araw ay mayroong aral. Men's ministry, Bible study, women's ministry, every day. Pero may naalala ba kayo maski man lang sa isang araw? Sa loob ng isang linggo? Pero wala po tayong panahon, di po ba? Wala tayong maisakripisyong panahon sa pakikinig sa aral. Bakit? Busy tayo sa paghahanap buhay. Busy tayo sa ating mga mahal sa buhay. Bakit? Nakalimutan na ba natin na ang lahat ng ating mga mahal sa buhay at mga anik-anik ay ibinigay ng Ama? What if, Father, yan forbid, kunin ng Ama ito sa atin? Sabi ko nga sa inyo, baka saka pa lang tayo matututo. Maalala ko na naman yung sinasalita ng aming mga mga anak po ni Pastor Isaac, yung panganay po niya. Kapag nagsesermon po siya, palagi-lagi siyang sinasabi, ngayon ko lang nauunawaan kung bakit namatay ang aking ama. Na kailangan palang mamatay siya bago ako matuto. Father, ya forbid. Mga kapatid ko, Father, ya forbid. Wag naman po sana. Nasa ka lang natin mauunawaan ang pagpapala ng Ama kung gaano ang higit na ginagawa niya sa atin kapag tinanggal na po niya sa atin yung ating pagpapala. Wag naman po sana matakot po tayo. Kaya habang tayo po'y nakakarinig pa, baguhin po natin ang ating salubin.
Anong sabi niya? Ako'y bumabangong maaga at sinusugo ko sila na wala po tayong excuse. Verse 26, gayon man, hindi sila nangakinig sa akin o nangagkiling man ng kanilang mga pakinig. Sabi ko nga sa inyo, wala daw nakakaunawa sa mga pakinig na ginagawa natin. Kundi pinapagmatigas ang kanilang leeg. Sila nagsigawa ng lalong masama kaysa kanilang mga magulang. Nung sabi niya, sila nagsigawa ng mas masama sa kanilang mga magulang. At iyong sasalitain ng lahat na salitang ito sa kanila, ngunit hindi sila mangakikinig sa iyo. Iyon namang tatawagin sila, ngunit hindi sila magsisisagot sa iyo. Tatawagin mo sila pero walang sasagot. At iyong sasabihin sa kanila, ito ang bansang hindi nakinig sa tinig ni Yahweh nilang Ama at Elohim o tumanggap man ng aral. Katotohanan ay nawala at nahiwalay sa kanilang bibig. Father, ya forbid. Ano pong ibig sabihin ng sinasabi dito sa Jeremiah? Na bagamat tayo daw po ay nakakarinig pero wala tayong pangunawa. Matakot po tayo pag gano'n na po nangyari. Na anuman po yung oras na gawin po nating pakikinig, walang pumapasok sa puso natin, walang natitira dito. Kaya walang nangyayari sa ating buhay. Bakit? Dahil tinanggal na ng Ama ang ating pangunawa. Father, ya forbid. Dahil binigyan na tayo ng Ama ng pusong walang pangunawa. Reprobate mind ang ibig sabihin po sa English. Bakit? Dahil paulit-ulit ang Ama sa pagpapadala ng kanyang mga lingkod, pero wala po tayong naririnig na aral, meaning wala tayong natututunan. Huwag naman po sana, Huwag naman po sana. Ezekiel 16 verse 10. Ito pang ginawa ng Ama sa atin. Kanina narinig natin, araw-araw siyang bumabangon at nagpapadala ng kanyang mga lingkod para mangaral. Ito naman ang sabi dito sa Ezekiel, chapter 16, verse 10. Sabi na niya, binihisan din naman kita ng yaring may burda at sinapatusan kita ng balat ng kambing. Binigkisan kita sa palibot ng mainam na kayong lino at binalot kita ng sutla. Anong sabi dito? Binihisan kita, sabi ni Mang Yahweh. Binigyan kita ng magagarang damit. Binigyan kita ng pambili mo ng sapatos na balat. Binigkisan kita ng palibot na maiyang na magandang tela at pinong tela. Ginayakan din naman kita ng hiyas at nilagyan ko ng mga pulseras ang iyong mga kamay at ng isang kwintas ang iyong liig. Pati mga anik-anik mo, sabi ni Mang Yahweh, binigay ko pa sa iyo. Anik-anik mo, damit mo, sapatos mo, bag mo, na hindi mo mabilang, ibinigay ko ito. Alahas mo, ibinigay ko din ito. At nilagyan ko ng hikaw ang iyong ilong, at ng mga hikaw ang iyong mga tenga, at isang magandang putong ang iyong ulo. Ganito ka nagayakan ng ginto at pilak, at ang iyong damit ay mainam na kayong lino, at sutla at yaring may burda. Ikaw ay kumain ng mainam na harina, at ng pulot, at ng langis, at ikaw ay lubhang maganda, at ikaw ay guminhawa sa kalagayang pagkahari. Ako nagbigay sa iyo nito, sabi ni Mang Yahweh. Yung trabaho mo na pinakukuhanan mo na yung kabubuhay, ako ang nagbigay niyo sa iyo. Pag gumigising ka sa umaga, ako ang nagbibigay sa iyo ng iyong kalusugan at kalakasan. Pag ikaw ay gumaganap sa iyong trabaho, ako ang nagbibigay sa iyo ng katalinuhan. Ako ang nagbigay sa iyo nito, sabi ni Mang Yahweh. Pero alala mo ba na ako ang nagbigay ng mga ito sa iyo? Naalala mo daw ba na si Amang Yahweh nagbigay sa iyo ng kanyang mga sinatawag na pagpapala? Sabi ko nga po, Father, ya forbid, na huwag sanang gawin ni Amang Yahweh na kunin ang mga bagay na ito bago natin mauunawaan na ganito palang ginagawa sa atin Amang Yahweh araw-araw. Kaya ang kanyang katanungan, anak ko, bakit mo ako pinabayaan? Nung sabi niya kanina sa ubasan, ano pa ang aking ginawa
na hindi ko nagawa sa iyo para patunayan kung gaano kita kamahal. Ano pa daw ba ang pwedeng gawin ni Amang Yahweh na katulad ng ginawa niya sa bayang Israel para maunawaan ng kanyang bayan kung gaano niya pinagsumikapang iligtas ang bayang Israel? Ganon din po tayo. Ganon din po tayo. Jeremiah 25 verse 4. Ito pa po ang dagdag. 25 verse 4. Sabi po niya dito sa 25 verse 4, muli ay sinugo ni Amang Yahweh sa inyo ang lahat niyang mga lingkod na propeta na gumising na maaga at sinugo sila. Muli. Nagpadala na naman po si Amang Yahweh ng kanyang mga propeta at mga lingkod. Alam po ninyo, nakakatuwa ano po. Paulit-ulit yung pagpapadala ni Amang Yahweh ng kanyang mga lingkod. Meaning, hindi po siya nagkukulang araw at gabi. Hindi po siya nagkukulang. Wala po kayong excuse para hindi makarinig ng aral. Wala po kayong excuse para hindi po kayo makarinig ng salita ng Ama. Pero anong nangyari? Ngunit hindi ninyo dininig o ikiniling man ninyo ang inyong mga pakinig upang makinig. Pero wala kayong panahon. Wala kayong panahon. Mas may panahon kayo sa inyong mga trabaho. Mas may panahon kayo sa mga promosyon ninyo. Mas may panahon kayo sa mga overtime ninyo. Mas may panahon kayo sa mga anik-anik ninyo sa buhay. Pero sa aking aral at mga salita, sabi ni Mang Yahweh, hindi kayo nakinig o ikiniling man ninyo ang inyong mga pakinig. Nangagsasabi magsihiwalay bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang masamang lakad at sa kasamaan ng inyong mga gawa, at kayo magsitahan sa lupain na ibinigay ni Amang Yahweh sa inyo at sa inyong mga magulang mula ng una at hanggang sa magpakailanman. At huwag kayong magsisunod sa mga imahe na mga lingkod sa kanila at magsisamba sa kanila, at huwag ninyo akong mungkahiin sa galit na gawa ng inyong mga kamay at hindi ko kayo sasaktan. Anong sabi naman? Huwag niyo akong mungkahiin sa galit. Do not provoke me, sabi naman niya. Bakit? Sa ginagawa ninyo, sabi naman niya, you are provoking me to anger. Ginagalit ninyo ako. Now, nasubukan nyo na po ba na pinapagalitan po ninyong yung mga anak? Pero harap-harapan patuloy po nilang ginagawa ang inyong sinasabi sa kanila na huwag nilang gawin. Harap-harapan po na ginagawa ito sa harap ninyo. Ito po yung ginagawa ba natin sa ating Ama? Yes! Harap-harapan din ginagawa natin. And worse, ano po ba kung ano yung worse? Na tayo po ay magsabi na tayo ay maiintindihan ng Ama. Alam po ninyo, kung tayo po ay sumasalangsang blatantly, and then sasabihin natin na tayo maiintindihan ng Ama, o tayo ay magsasabi na ano yung aking naging kasalanan, alam po ninyo, ito ay para sa aking pangunaw ay lalong insulto sa Ama. Dahil alam natin na kasalanan ng ating gagawin. Pag hindi po natin sinasadya, pwede natin sabihin, tayo maunawaan ng Ama. Dahil ako rin ay magtataas ng kamay. Naway maunawaan tayo ng Ama. Pero kung tayo po ay gagawa ng pagsalangsang at tayo magsasabi, maunawaan ako ng Ama, siguro mas mabuti pa pong sabihin natin, Ama ko, patawarin mo ako. Kaysa sabihin natin na mauunawaan tayo ng Ama. Dahil ang ating Ama po ay hindi makakaunawa sa ating blatantly na pagsalangsang sa ating pangunawa. Kaya mga kapatid ko, huwag din natin sasabihin na it is between me and Father Yah. Huwag po natin sasabihin dahil alam po natin na mali ang ating gagawin. Otherwise, hindi natin ibibigay ang ating sarili sa ganong mga paraan. Hayaan po natin na ang salita ng Ama ang humusga sa atin. At kung alam po natin ang ating ginagawa, then alam natin kung ito ay tama at mali. Sabi nga sa ating mga aral, kung tayo ay nakakaalam ng mabuting gawin at hindi natin ginawa, kasalanan ito sa atin. Pag tayo may gumawa na hindi ayon sa ating pananampalataya, kasalanan na din sa atin.
Now, hindi po tayo nawalan ng aral. Aral po natin ito na ibinigay ng rabbi. Wala tayong excuse. Now, kung kayo po ay absent ng mga araw na yun, then maaari siguro na magtanong kayo ng kwento. Pero wala po tayong excuse. Bakit? Katulad po ng ginagawa ito ng Ama. Araw-araw po siyang bumabangon at nagpapadala ng mga aral. Kaya sabi niya dito, verse 7, gayon may hindi kayo nangakinig sa akin, sabi niya Mang Yahweh, upang mungkahiin ninyo ako sa galit na gawa ng inyong mga kamay sa inyong sariling ikapapahamak. Ano sabi niya? Kaya't ganito ang sabi niya Mang Yahweh ng mga hukbo, sapagkat hindi ninyo dininig ang aking mga salita. Ako'y magpapadala, sabi niya, minumungkahin niyo ako sa galit dahil sa inyong mga sariling ikapapahamak. Why we are going to do that? Bakit natin gagawin na tayo gagawa ng isang bahay para sa ating ikapapahamak? Bakit? Parang yung katanungan ng anak ko, my child, bakit mo ko pinabayaan? Chapter 44, uli ng Jeremiah. Ito pa ang dagdag. Chapter 44, verse 4. Chapter 44, verse 4. Gayon may sinugo mo sa inyo ang lahat kong lingkod na mga propeta, again, for the fourth time. Inuulit ng Ama, ako'y nagsugo uli ng aking mga propeta at lahat kong mga lingkod. Na bumabangon akong maaga at sinusugo ko sila for the fourth time na babasahin natin. Na nagsasabi, huwag ninyong gawin ang kasuklam-suklam na bagay na ito na aking kinapupuutan. Huwag niyong gagawin, huwag kayong gagawa ng pagsalangsang. Ilang beses po nating maririnig ang salitang ito ng Ama na sinasabing, ako'y gumigising ng maaga at inuutusan at isinusugo ang aking mga lingkod na mga propeta at mga mangangaral. Ilang ulit nating maririnig ito. And then, sasabihin din naman niya, ngunit hindi kayo nakinig. O ikiniling man nilang ang pakinig na magsihiwalay sa kanilang kasamaan. Pero wala daw nakikinig. Verse 6, kaya't ang aking kapusukan at ang aking galit ay nabuhos at nag-alab sa mga bayan ng Yehuda at sa mga lansangan ng Jerusalem at mga sira at giba kaya sa araw na ito. Ginawa po ito ng Ama sa bayan ng Israel dahil sa kanilang paulit-ulit na pagsalangsang. Now, iniwanan po ba niyang sira ang bayang Jerusalem? Yes. Sinunog ang bayang Jerusalem. Dahil sa kanilang paulit-ulit na pagsalangsang. Now, nabasa po natin ng 4 na ulit. Nagsalita siya ang mga ako'y nagsusugo sa inyo ng aking mga propeta at mga lingkod, pero walang nakikinig sa inyo. Now, ilang ulit po gagawin sa atin ng Ama bago po niya sabihin, enough is enough. Father, ya forbid. Kaya nga siguro isinulat ng Ama at sinalita niya na ang aking kaluluwa, ang aking espiritu ay hindi mamamanagi at makikipagpunyagi sa inyo forever. Bakit? Dahil po sa katigasan ng ating mga ulo. Dahil po sa katigasan ng ating mga ulo. Alam po natin kung gaano ang pagpapahinuhod na ginagawa ng Ama. Alam po natin ang pagpapahinuhod na ginagawa ng Ama. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Deuteronomio chapter 4 verse 26. Deuteronomio chapter 4 verse 26. Father, ya forbid na mangyari sa atin ito. 4:26. Aking tinatawag ang langit at ang lupa upang sumaksi laban sa inyo sa araw na ito, na kayo'y malilipol na madali, na walang pagsala sa lupain na inyong tinutungo ng pagdadaan sa yardin, upang ariin, hindi ninyo mapapatagal doon ang inyong mga araw, kundi kayo'y lubos na malilipol. Nung sabi po niya, dahil sa katigasan ng inyong mga ulo, sabi niya, hindi kayo makakarating.
sa lupain pangako na iginagawad ko sa inyo. Yung ipinangako ko sa inyo na lupang pangako, hindi kayo makakarating. Bakit? Dahil sa katigasan ng inyong mga ulo. Now, anong katumbas po ng lupang pangako sa ating panahon? Ang buhay na walang hanggan. At kung ang bayang Israel po ay hindi po nakarating sa lupang pangako na ipinangako ng Ama sa kanila in the beginning, pero dahil po sa katigasan ng kanilang mga ulo, hindi po ibinigay sa kanilang pagpapala na makarating sa lupang pangako. Pinatay po sila sa ilang dahil sa kanilang pagsalangsang, dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Now, ang katumbas po ng lupang pangako sa ating panahon ay ang buhay na walang hanggan. At wag naman po sana, Father Jeff forbid, na sa araw ng paghuhukom ay hindi tayo kasama sa mga naisulat sa aklat ng buhay ng Ama. Bakit? Dahil din sa katigasan ng ating ulo. Ipinangako sa atin ang buhay na walang hanggan when? Nang kilalanin po natin ang ating Ama at Elohim at ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach na tayo po'y manampalataya. Yun po pinangako sa atin. Pero at the end of the day, dahil po sa katigasan din ng ating mga ulo, ang Ama po ay nagpapadala ng kanyang mga sugo at mga aral at mga lingkod na mangangaral sa atin araw-araw. Pero wala po tayong pakinig. Wala tayong panahon. At kung minsan kung tayo po nakakarinig ng aral, tayo pa po nagtatampuin sila, tayo po sana'y mapalapit sa Ama. Inaalala natin yung ating mga tampo. Inaalala natin yung ating mga sama ng loob. Na wala naman tayong karapatang magtampo at magsama ng loob. Bakit? Dahil ang ating rabay ang nangangaral sa atin na nagsasalita, pero parang tayo po ay walang pagpapakumbaba sa ating sarili. Alam po ba ninyo na nasusulat dito sa unang Korinto chapter 10 verse 11, ang kwento na ating mga binasa ay sinabi ni Apostol Saulo na alalahanin natin at unawain para sa ating ikatututo. Sabi po niya dito sa unang Korinto chapter 10 verse 11, ang mga bagay na ito, yung mga binasa natin ay binigay ng ating rabay, ito ngay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa. It is an example na huwag natin gayahin. At ito'y pawang nakasulat sa pagpapaalala sa atin to remind us na pwedeng mangyari sa atin. Kaya ang katanungan ng Ama, my child, anak ko, bakit mo ako pinabayaan? Alam mo na yung kwento, and still, ginawa mo ulit. Anak ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito'y nasulat saan? Para sa ikakaalala natin na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Isinulat ito para sa atin. Para sa ating ikatututo at ikakaalala. Kaya sabi niya dito sa Roma chapter 15 verse 4. Roma chapter 15 verse 4. Ito pang dinagdag ni Saulo. Roma 15 verse 4. Sapagkat ang anumang bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin for us to learn something from it. Now, sabi ko nga, kung wala tayong pangunawa at magpapatuloy tayo sa buhay na ito, na kung minsan mainit, kung minsan malamig, na kung minsan ay isinasakripisyo natin ang ating pananampalataya kaysa sa ating mga trabaho, na kung minsan ay mas pinahahalagahan natin ang ating mga anak kaysa sa ating pananampalataya, na kung minsan ay pinapahalagahan natin ang ating mga anik-anik kaysa sa ating paninilbihan sa Ama. Abay mga kapatid ko, kung ipagpapatuloy natin ang gawain ito, nasaan yung ating pagkatuto? Samantalang sinasabi ng Apostol Saulo, ito'y naisulat sa atin, ibinasa natin dito, at ibinigay ng ating rabay na aral, para saan? Para sa ating ikatututo. Bakit? Upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan, ay magkaroon tayo ng pag-asa. It is true.
na dahil sa nabasa at narinig natin, magkakaroon tayo ng pag-asa na hindi natin uulitin yung mga naging kamalian ng bayang Israel na piniling panganay na anak ng ama na tumalikod at nagkasala ng paulit-ulit. Mga kapatid ko, 600,000 minus 2 ang pinangakuan ng ama na makakarating sa lupang pangako. Pero ang ipinangakong lupang pangako ay hindi ibinigay ng ama. Bakit? Dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Namatay po silang lahat except the two, si Joshua at Caleb. Imaginin po ninyo, nakasama tayo ngayon na pinangakuan ng ama ng buhay na walang hanggan, matapos po tayong manampalataya at sumampalataya sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach na namatay sa krus. Pero kung patuloy po tayong hindi gaganap sa kalooban ng ama, bagamat narinig natin yung aral, kung magpapatuloy po tayo sa ating tinatawag na kunwaring pananampalataya, sometimes mainit, sometimes malamig. Sometimes tayo ay gustong-gustong sumamba, sometimes gusto rin naman nating huwag sumamba. Sometimes gusto nating ipangilin ang kanyang mga araw ng pangilin, sometimes naman nagiging busy tayo at kinakalimutan natin. Abay mga kapatid ko, darating po yung araw na yun at tayo po'y titimbangin. At maririnig po natin yung anghel na sasabihin, tinimbang ka. Ngunit kulang. Yun po'y nakakatakot. Tayo po ay may timbang. Dahil meron tayong nagagawang kabutihan pananampalataya. Pero hindi po sapat ang ating timbang. Hindi po sapat ang ating pananampalataya. Hindi po sapat ang ating pagtitiwala. Dahil tayo po ay naging malahininga at ng bitay. Tayo po ay naging mapagtalikod at tayo ay hindi taos sa pananampalataya. Nakalimutan natin yung aral ng ating pagmamahal sa Ama at paglilingkod ay buong puso, buong lakas, at buong kaluluwa. Kaya mga kapatid ko, sabi ni Saulo, ang mga sulat na ito ay naisulat para sa ating ikatututo, para magkaroon tayo ng pag-asa. Kaya mga kapatid ko, I pray na nasagot po natin yung kwento kung bakit nagtatanong ang ama ng anak ko, bakit mo ko pinabayaan. We pray na hindi natin maulit yung ginawang pagtilikod ng bayang Israel. Kawalan po nila ng pagtitiwala at kakulangan po nila ng kanilang mga pasasalamat. Naway tayo po ay mas magiging mabuti sa ating pagganap ng ating mga tungkulin. Maalala ko ang sabi ng ating rabay, kung hindi natin hihigitan, sabi niya, kung hindi ninyo hihigitan ang pananampalataya ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo magiging karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Meaning, ang pananampalataya po ng mga eskriba at pariseyo ay paimbabaw. Huwag naman po sana tayong makitaan at mahanapan ng ama at ng ating rabay, ng ating pananampalataya ay paimbabaw. Kundi, pilitin po natin, pagsumikapan po natin, naganapin ang kanyang kalooban. At tayo, sana ay huwag magaya sa mga ikwinento ng ating ama at ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach na kanyang mga anak na mga tumalikod dahil sa kanilang katigasan ng mga ulo. I pray na tayo po ay may natutunan sa aral kong ito mga kapatid ko. At sana, lalo po magtumibay ang ating mga pananampalataya at magkaroon tayo ng pag-asa na huwag nating gawin at tularan ang ginawang katigasan ng ulo ng bayang Israel at kawalan po nila ng pasasalamat sa kanilang ama at Elohim na nagbigay po sa kanila ng lahat ng kanilang pagpapala. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid ko at ulitin po natin, ang lahat po na ating tinatanggap ay pinagpapala po ng Ama. Matuto po tayo magpasalamat at sana lalo po tayong magtiwala sa Ama at lalong matagdagan ang bawat isang pananampalataya. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Purihin po ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Purihin po ang ating Amang Yahweh
at naway lalo po nating dakilain ang kanyang napakadakilang pangalan sa pagsunod po natin ng kanyang kalooban at pagganap ng kanyang mga alituntunin. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Shalom at magandang gabi po. Hallelujah. 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 Hallelujah mga kapatid. Happy Sabbath.